mayroong mga tao na gustong i-cancel yung 10 utos. Okay. So mga kapatid, bilang kami ay layman, pangungunahan po namin, no? Ang kautusan ng Diyos, mga kapatid, ay patibayan ng pamahalaan ng Diyos. Base sa awit 89:14, ang sabi diyan mga kapatid, no? Katwiran at kautusan ay patibayan ng iyong luklukan. So napakaganda, no? Napakaganda sa iyong paningin ang magkaroon, no, ng na nagkaroon sa iyong mukha, sabi kan sa 89:14 ng awit, no? So dito, mga kapatid, ang sabi dito, ang katwiran at kautusan ay patibayan ng gobyerno o pamahalaan ng ating Panginoon, no? At dito mapapansin natin, Partner Jason, sa sinabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, no, Matthew chapter 5 verse 17, hindi ako naparito upang sirain ng kautusan, kundi upang ganapin ito, na hanggang sa mawala ang langit at lupa, ni isang tuldok o kundi hindi mawawala ng bisa sa kautusan, maliban lang na ang lahat ng mga ito ay matupad. No? So, ngayon, partner, sa madaling salita, mayroon pa rin kautusan, 10 utos na umiiral sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaso, mayroong mga tao, partner, na Kristiyano daw sila. Kuno, ha? Kuno. Mga kapatid, tanda natin, 1 John chapter 2, verse 4, ang nagsasabing kakilala ko siya, subalit hindi ginagawa ang kanyang mga utos, siya ay isa sinungaling at tuhanan sa kanya. Ngayon, mga kapatid, na-establish po natin yan, no? So, mayroong mga tao na gustong mag-cancel ng 10 utos, Partner Jason. Gamit nila yung Hebreo 7:12 at saka yung Hebreo 18. Maaari mo bang basahin yan? Kung may mababasa tayo dyan, kinancel na ang 10 utos. Sige nga, partner. Saan, partner? Hebreo 7:12. 18. So, mga kapatid, basahin natin sa banal na aklat. Ang sabi dito sa verse 12 ng Hebrews 7, sabi dito, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Yan. Verse 18, basahin ko, partner. 18, basa. 18, sabi dito, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Una kong tanong dito, Partner Jason, baka pwede mong ulitin. Ulitin mo yung pagbasa kasi parang namali ata yung basa mo. Dapat, di ba sabi, pinalitan 10 utos. Ang 10 utos at napapawi ang 10 utos. Basahin mo nga ulit. Baka mali lang yung pandinig ko, partner. Basahin mo nga ulit. Verse 12, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Ay, hindi 10 utos. Wala mabawas, partner, wala. Verse 18. Sabi dito, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Oh, hindi pala 10 utos. Unang utos. Hindi 10 utos. Utos. Unang utos pala eh. Hindi 10 utos. At walang 10 utos na nabasa. Ewan ko saan nanggaling yung argumentong ganyan na 10 utos daw yan. Ganito. Tatanungin ko si Partner Jason. Halimbawa, cancel na nga daw. Umano. Close and quote. Open and close parenthesis. Daw ang 10 utos.
Ibig sabihin, pwede na ako sumamba sa Diyos-Diyosan? Pwede ko na napastanganin ang pangalan ng Diyos? Pwede ko nang bastusin yung aking magulang? Pwede na akong pumatay? Pwede na akong magnakaw? Pwede na akong mangalunya? Pwede na akong mag-imbot? At pwede na akong sumaksin ng kasinungalingan? Tama ba yun? Oh. Kita po ninyo yung isipan na yan, ika-cancel natin yung 10 utos. Aba, ano kalalabasan natin, partner Jason, kung ika-cancel ang 10 utos? Mamamatay tao. Tulisan. Mas marunong magsinungaling. Marami partner kapag sabing cancelan sa utos. Oo, sumasamba sa Diyos-Diyosan, pwede yun. So, ngayon partner, ating babanggitin kung saan ba nanggaling itong saan galing itong kautusan dito sa Hebro. At kanino ito nanggaling? Saan nga ba yan? So ngayon, bago yan partner, ay akyat natin ng konting verse. Sabi dito sa verse 11, sabi dito, ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim ito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron, no? Alam natin mga kapatid, no, partner, na itong si Aaron ay galing sa lahi ng mga Levita. Yan, oo. So ngayon, ano ba klaseng kautusan na nasa Levita? So ngayon, tignan natin mga kapatid, no? Tignan natin mga kapatid. Ayon dito sa Exodo chapter 28 and 29, no, mababasa natin sa whole chapter ng dalawang chapter na yan, na itinalaga sa lahi ni Levi, no? Ni Levi, no? Sa lahi ni Levi ang at ito ay sa pangunguna ni Aaron at ng kanyang mga anak, no? At dito naman sa Levitico chapter 8 and chapter 9, sa dalawang chapter na yan, ay nakapaloob dyan yung pagpapabanal kay Aaron. No, sa panahon na binigyan na ng karangalan si Aaron bilang saserdote din, ay pinabanal siya, no? Kaya nga mababasa natin doon sa chapter 8 and 9. At dito rin partner sa Levitico chapter 1 and chapter 7, ano-ano bang kautusan na galing kay Aaron na ipinasa doon kay Melchizedek, partner? No? Dito sa Levitico chapter 1, ang kautusan na binigay diyan ay batas ng handog na susunugin. Kautusan na handog na susunugin. No, partner? At sa chapter 2 ng Levitico, chapter 2 ng Levitico ay batas ng handog sa pangpayapa, no? Sa pangpayapa na batas na handog. No, kahit basahin nyo mga kapatid, mga kaibigan, no, na diyan sa chapter, ang mga batas na yan ay paghahandog. So ano pa sa sa chapter 3 ng Levitico ay ayun yung chapter 2 pala, yung kakainin, no, yung context diyan, yung kakainin, yung mga paghahandog, yung kautusan na yan, yung batas na yan. Sa chapter 3, yung batas ng handog ng pagpapayapa. Chapter 4, sa chapter 4 din, ang batas ng handog na kasalanan. No? Bakit merong mga sinasabing handog, partner? Ano ba klaseng kautusan ito? At meron pa sa chapter 5 ng Levitico ay ang tungkol sa handog ng pagkakamali. No? At chapter 6, sa chapter 6 naman, partner, ay tungkol sa handog
na tungkulin, no? Handog doon sa tungkulin ng pagkain. At last, chapter 7 ng Levitico ay ang tungkol sa handog ng pagkakasala. So yun palang mga kautusan na yun, partner, sa Levitico chapter 1 and 7 ay batas ng handog. So ano bang ibig sabihin ng handog, partner? No? Itong handog, mga kapatid, itong handog ay alam naman natin na tinatawag itong ceremonial law. No? Yan. Ceremonial law yan, no? At ang 10 utos ay moral law. No? Siyon, tuloy natin. Dito sa Levitico chapter 21 and 22, yung ibigay ko lang yung punto, partner. Dito ay Mm. ang pagkakasabi dito, ito ay seremonyal na batas at pamantayan ng kabanalan na dapat sundin ng mga saserdote or pare, no, saserdote, kasama na ang alituntunin tungkol sa kanilang kalinisan at mga karapatan at pribilehiyo nila bilang mga tagapag-alay ng mga handog. So ito palang pagiging pari nila, pagiging sacerdote nila, partner, ay yung pribilehiyo pa na nila bilang tagapag-alay ng mga handog. So mga handog pala yung binanggit, partner, no? Mga handog pala. So ngayon, yung lahi ni Levi ay mga lahi ni Aaron ay mga Levita para, partner. No, kaya nga nung unang ibinigay yung katungkulan, kabanalan sa pagiging saserdote ay binigay doon sa lahi ni Levi at pinangunahan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Basahin natin. Una, partner, nung panahon na kinausap ng Panginoon si Moises. Dito sa Exodo 4 verse 14. Basahin natin. Exodo 4 verse 14. Ang pagkakasabi dito. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Moises at kanyang sinabi, wala ba si Aarong kapatid mo na Levita? No, ito pala si Aaron, alam ng Diyos. Alam din Moises, nung tinanong si Moises, wala ba ang kapatid mo na si Aaron, no? Na lahi ng Levita, no? At dito naman sa Exodo 28 verse 1. Ano bang sinabi dito sa Exodo 28 verse 1? Basahin natin. Ang pagkakasabi dito, at ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapagnasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Ano pa? Si Aaron, si Nabab at si Abiho, si Eleazar at si Itamar na mga anak ni Aaron. Ito palang mga anak ni Aaron, partner, at si Aaron ay binigyan ng katungkulan ng pagiging saserdote. Ang tanong, ito ba ay konektado doon sa Hebro? Basahin natin ang Hebreo 7 verse 5. Balikan natin, partner. Hebreo 7 verse 5. Sabi dito sa verse 5, at katotohanan ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. So ngayon, alam natin na itong si Melchizedek, ang pagiging saserdote niya, partner, ay galing doon kay Aaron. Doon sa lahi ng mga Levita. So ano-ano bang kautusan ng mga Levita yung binanggit ko doon sa Levitico chapter 1 hanggang 7. Yon ang mga batas ng handog. So partner, ito palang Hebrews 7 verse 12 and 18 ay hindi pala 10 utos. Ito pala ay kautusan na ceremonial law.
Klarong-klaro. Presudlo pala, partner, no? Ito, Oo. dito, partner, no? Base dito sa binanggit mo, susundan ko, partner, dito sa bilang, sa mga bilang 19 verses 2 to 4, no? Babasahin ko lang yung unang salita, no? Sabi dito, at ang iyong mga kapatid naman, ang lipi ni Levi, ang lipi ng iyong ama, ay palalapitin mo sa iyo, na sila'y lumakip sa iyo, yan, na sila'y mga tira sa iyo. Ngunit ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay lalagay sa harap ng tabernakulo. Oh, yan. So, iharap daw ako sa tabernakulo. Ngayon, sabi pa dito, at kanilang ingatan ang iyong katungkulan at katungkulan ng iyong buong tolda, huwag lamang silang lalapit na may kasangkapan ng sanktuaryo at sa dambana upang huwag silang mamatay. Ni maging kayo at sila ilalakip sa iyo at mag-iingat ng katungkulan sa tabernakulo ng kapisan sa buong paglilingkod sa tolda at sinong taga-ibang lupa ay huwag lalapit sa inyo. At inyong iingatan ng katungkulan ng sanktuaryo, ang katungkulan ng dambana upang magkaroon ng kagalitan sa mga anak ni Israel. At ako, narito aking pinili, ang inyong mga kapatid na Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at sila inyong kaloob na bigay ng Panginoon upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon. No? So dito, partner, mapapansin natin, ang banggit, no? Kayo ay galing sa lipi na Libita, no? So sila ay galing sa lipi ng Libita. Ngayon, partner nito, mapapansin natin, bakit anya, no? Bakit daw sabi kasi doon sa talata, no, bakit kinakailangan din namang palitan ang kautusan sa pagkasaserdote? Bakit kailangan palitan? No, alam naman natin, from Melchizedek, from dun sa mga Levites, inilipat dun sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong kasi, bakit eh? Bakit kailangan palitan? Ano yung meron doon sa kautusan ng pagkasaserdote at kung bakit siya kinakailangan palitan? Okay. Una pong rason ito, mga kapatid. Ang unang kadahilanan kung bakit papalitan ang pagkasaserdote o yung batas sa pagkasaserdote, mga kapatid, ay mapapansin natin, na itong mga Levita ay hindi sila pangmatagalan o hindi sila mananatili magpakailanman. Tandaan natin, ang ginagawa ng mga saserdote ay isang napakahalagang bagay sa sanktuaryo kung saan inihahantog nila, partner, yung handog na susunugin na hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. So therefore, kung mauubos ang lahi ng mga Levita at lahat sila'y mamamatay, sino na lang ang gagawa ng sanctuary services? Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, inilipat niya kay Jesus na siyang hindi namamatay at mananatili magpakailanman. Pakibasa partner ang Hebrews chapter 7 verse 23. Pakibasa? Verse 23, sinabi dito, at katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng magpapatuloy. Ayan. So, yan po sa talatang yan, mga kapatid, tandaan natin, yan po ang initial context po ng talata. Ngayon, ikalawang dahilan kung bakit kailangan palitan ang pagkasaserdote, mga kapatid. No, sa panahon ng ating mga ninuno, mga magulang, nauubos ang hayop. Partner, kung lahat ng tupa, toro at kambing o lahat ng baka, tatanggalan natin ng dugo, baka maubos silang lahat.
Pero sa ganitong paraan, partner, no? Sa ganitong paraan, ano kaya ang ginawa ng Diyos para yung kabayaran sa kasalanan ay hindi na manggagaling sa iba't ibang mga hayop, no? So basahin natin, partner, dito sa Hebreo pa rin. Sa aklat ng Hebreo, sa kabanata 10, chapter 10, verse 4 to 6. Ano sabi niyan, partner? Sabi dito, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yan. So sa madaling salita, partner, hindi anya makapagtutubos ng kasalanan yung dugo ng mga hayop. Kumbaga, ubusin mo man lahat yan, hindi